Sa ikalawang bahagi ng ating pagbisita sa mga nasasakupan ng Diocese of Antipolo, atin namang bibisitahin ang natitirang 6 na simbahan. Ito ay bahagi ng ating pagdiriwang ng Jubilee Year tuwing 25 taon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Okay, so 5:57 na ng umaga. Ayan, sa harapan natin, papunta tayo ngayon ng Binangonan proper. Kasi itutuloy natin yung naudlot natin na Jubilee Tour doon sa 14 na simbahan na sakop ng Diocese of Antipolo. Ngayon ay kasama ulit natin si Charlene, andyan siya sa likod. Ayan, no? So, pangilan na ba natin to, Cha? Pang-siyam. O, pang-siyam. Tapos ang gagawin namin ngayon, tatawid kami pupunta kami ng Talim Island kasi nandoon yung pang-siyam na simbahan. Actually may madadaanan pa kaming isang simbahan na kasama din sa listahan. Pero uunahin muna namin yung Talim Island para kahit pa paano hindi pa ganun kainit kapag nagbangka na kami, kasi kailangan nga doon magbangka Tapos gugugol ka rin siguro ng mga ilang oras doon. Meron na lang tayong 1.3 kilometers bago makarating doon sa Binangonan Port. Ito na nga Makeshift, tawiran or pedestrian, ganyan. Yeah. So ito na nga. Dito. Ay, doon pa. Tinan mo, halos kapantay na nga dito. Siguro kapag tumataas kapag high tide umaabot dito yung tubig, kaya meron silang kaso kapantay na, yun nga. Ito na nga, Barangay Libis. Ito na nga siya. Okay, so nandito tayo ngayon sa Barangay Hanosa. Tapos andyan nasa harapan natin yung Santo Domingo Parish Church, yung pang-siyam na simbahan natin. Ang Santo Domingo Parish Church ay matatagpuan sa Barangay Hanosa sa Talim Island na bahagi ng Binangonan, Rizal. Ito ay isang kinikilalang tourist at pilgrimage spot sa lugar. Ang parokya ay tinatag ng mga misyonerong Dominikano noong huling bahagi ng ika-16 na siglo. Kilala ito sa taunang Pluvial Procession o Pagoda tuwing Agosto bilang paggunita sa pagkakatuklas ng isang lumang imahen ni Saint Dominic ng lokal na kilala bilang Amba Ingo. Ang simbahan ay isa ring itinalagang Jubilee Church para sa taong 2025 ng Roman Catholic Diocese of Antipolo. Ang Talim Island ay maituturing na pinakamalaking isla ng lawa sa Pilipinas. Okay, ngayon naman ay papunta na tayo ng pang-10, no? Tama ba? Pang-10 simbahan. Yun ay ang Ursula. Okay, so dito daw siya tinuturo ng mapa. Actually pwede nga siya lakarin mula doon sa Binangonan Port Pero dahil may motor tayo, dadalhin na natin yung motor natin dun sa parking area ng Ursula. Eto na, sa harapan yung isang simbahan. Meron kaya tayo mapaparking? Siguro meron naman. Ayun sa loob meron.
Ang Santa Ursula Parish Church, na kilala rin bilang Binangonan Church, ay isang makasaysayan at makabuluhang arkitektura na simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa Binangonan, Rizal. Ang parokya ay tinatag noong 1621 kung saan ang pangunahing istruktura ng simbahan ay itinayo mula 1792 hanggang 1800. Ito ay pinangasiwaan ng iba't ibang mga relihiyosong orden sa loob ng maraming siglo, kabilang ang mga Franciscano, Jesuit at Agustinian. Kilala ang simbahan para sa natatanging arkitektura nito na kinabibilangan ng mga orihinal na wooden ceiling beam, 3 palapag na octagonal bell tower at pinaghalong Spanish Baroque at mga impluwensyang lokal na disenyo. Sa ngayon naman ay papunta na tayo sa pang-11, tama ba? Oo. Pang-11, tama. Anong simbahan na ba to? St. Jerome. St. Jerome, okay. So, time check natin, 10:36 na ng umaga. Kung mapapansin nyo sa mga shots natin ngayong araw na to, wala tayo masyadong drone shots, no? Kasi ang nangyayari, yung si Happy, nakatabingi yung gimbal, hindi ko alam kung bakit. At the same time, na di-disconnect siya sa remote, no? Kaya hindi ko isinusugal. Ayun na, Ganda. Kaling. Ganda ng simbahan, no? Keep left. Okay. Ang St. Jerome Parish o Morong Church ay matatagpuan sa Morong, Rizal. Ito ay isa sa pinakasikat na makasaysayang simbahan sa Pilipinas na opisyal na idineklara bilang National Cultural Treasure noong April 12, 2025. Ito ay kilala sa kapansin-pansing Baroque Revival Facade at Octagonal Bell Tower na idinisenyo ni Bartolome Palatino at natapos noong 1853. Nagtatampok ang simbahan ng mga kakaibang Chinese-style stone lion sa pasukan nito na nagpapakita ng impluwensya ng mga Chinese artisan na tumulong sa pagtatayo nito noong 1615. Mula noong 2005, ang parokya ay naglalaman ng isang first-class na relic ni St. Jerome na inilalantad sa publiko tuwing Sabado sa mga inaasahang misa. Okay, 12:44 na. Ngayon ay papasok na tayo dito sa bayan ng Tanay. Ayan na siya. At papunta tayo ngayon sa ating pang-12. Tama ba, Cha? Pang-13 na. Ha? 13? Eh, may nakikira pa tayong 2. Oo, tama. Pang-12 nga. Nalilito na kami kasi binibilang namin kung pang ilan na. Kasi meron nga itong 14 na na simbahan na bibisitahin natin. Ito na yung pang-12. Tapos mayroon pa sa Pilila yung pang-13. At yung huli sa Antipolo, doon sa may buso-buso, no, yun yung pang-14. Meron na lamang 1.6 kilometers bago tayo makarating doon sa San Ildefonso de Toledo Parish, no. Dito lang yan, malapit sa Tanay proper. Ito na, natatanaw ko na yung nila, yung kanilang torre. Ito. Wow, ganda. Ang San Ildefonso de Toledo Parish Church o mas kilala bilang Tanay Church sa Tanay, Rizal ay isang makasaysayang simbahang Romano-Katoliko na kilala sa barok na arkitektura, masalimuot na mga altar piece at natatanging Stations of the Cross. Idineklara bilang isang National Cultural Treasure noong 2001 at ang kasalukuyang simbahang bato na ito ay natapos noong 1783. Hindi tayo nakapasok dun sa loob ng San Ildefonso Parish kasi nangyari may ongoing misa dun sa loob, kaya hindi tayo masyadong nakapag video. Hindi ko nakipakita sa inyo. At the same time, yung drone ko, ayun, nagloko na naman siya, si Happy. Medyo nadidisconnect na naman siya sa remote control. So sa tingin ko kailangan nating mag-upgrade ng panibagong drone dahil matagal na rin yun, DJI Mini 2 pa yun. So time check natin, 1:32. Nandito na tayo ngayon sa Pililla, Rizal. Tapos papunta na tayo ngayon sa ating pang-13 station. Dito yung matatagpuan sa Hala-Hala. Yan, didiretso tayo kasi kapag kumaliwa tayo, papunta ng windmill yan. Pero tayo didiretso tayo dito. Ayan.
Yan, papunta ng Windmill, tsaka ng Laguna, Quezon, yan. Tapos tayo dito tayo. Ano nga pala ang pangalan nun siya? Yung pang 13 simbahan natin? Wala, di ko natingnan. Kung tama ang pagkakatanda ko, parang Saint Michael siya. Tama. Ayun, Saint ang galing Mike. ko. Meron na lamang natitirang 13 kilometers mula doon sa intersection hanggang dun sa Saint Michael Parish. Ito palang Jubilee tour na to, Year of the Jubilee. Itong ginagawa namin ni Charlene na pag iikot sa 14 na simbahan na sakop ng Diocese of Antipolo, ginaganap lang pala itong Jubilee every 25 years. Tama ako, Cha? Ayun. Ngayon, kung hindi namin matatapos to hanggang December 31, maghihintay ka ulit ng panibagong Jubilee sa susunod na 25 years. Maghihintay ka ulit ng bagong 25 years. Parang ganon. Kaya ito ano lang, kumbaga once in a lifetime opportunity lang, nataon lang ngayon. Actually, yung unang beses namin sinubukan to, yung unang part, anong buwan nga yun, Cha? May. Yun, May. Kailan na nasundan? December na. Dahil nga sa sobrang busy na sa trabaho, ang dami ring ganap. Kaya ngayon na namin ipupush, tatapusin namin ngayong araw. Total 2 na lang naman ang natitira. Itong sa Hala-Hala at saka yung sa Boso-Boso. Eto na. Ito tayo sa Hala-Hala. Ilang kilometers na lang ba? Okay, 3.1 kilometers na lang. Doon na tayo sa Saint Michael. Ayan na, dito na sa harapan natin yung Saint Michael Parish. Ayan na siya. Saint Michael the Archangel. May mga waiters. Oh, May kasal. May kasal. Ang Saint Michael the Archangel Parish ay isang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa Alahala, Rizal sa ilalim ng jurisdiction ng Diocese of Antipolo. Orihinal na itinatag ng mga misyonerong Pransiskano ang parokya noong 1676 kasama si Saint Pascal Bailon bilang una nitong patron. So ito yung Saint Michael, merong kasal sa loob kaya hindi rin tayo makapasok. At the same time, umuulan dito, hindi lang masyadong kita sa video pero merong patak ng ulan dito. Ayan basa yung mga motor dito. Ayan. Okay, ngayon naman nandito tayo sa Antipolo at ilang metro na lang. Dito na tayo sa Nuestra Señora de Anunciata. Anunciata, ito na siya. Ayan. So, dito na tayo sa labas. Kakasal na ako. Ayan. Sa ngayon, ayun, meron ding ikakasal. Meron ding kasal kaya hindi rin natin mapapasok yung loob ng simbahan at mag-uumpisa pa lang sila. Kaya malamang sa malamang hindi tayo masyadong makakapag-video dito sa ating last station. Ito na pala yung pang-14 at huling istasyon nitong Diocese of Antipolo. Ang Nuestra Señora de la Anunciata o Our Lady of the Annunciation ay isang titulo ng Birheng Maria sa paggunita sa kaganapan ng Annunciation nang ipahayag ng Arkanghel Gabriel na siya ang maglilihi at manganganak kay Jesus, ang anak ng Diyos. Isang kilalang sentro ng pagsamba sa Pilipinas ang Nuestra Señora de la Anunciata Parish Church sa Boso-Boso sa Antipolo, Rizal. Ang unang simbahan ay itinayo bilang isang misyon ng mga misyonerong Pransiskano noong huling bahagi ng ika-16 o unang bahagi ng ika-17 siglo para sa mga lokal na mamamayang dumagat. Ang mga Heswita ang pumalit noong 1741 hanggang sa kanilang pagpapatalsik noong 1768. Pagkatapos nito ay ibinigay ito sa mga lokal na pari. Ang simbahang bato at ladrilyo ay dumanas ng pinsala mula sa isang lindol noong July 1880 at sunog noong 1943. Ngunit kalaunan ay naibalik din ng mga deboto. Ang simbahan ng parokya ay may espiritual na kambal sa Basilica of the Annunciation sa Nazareth, Israel. Ang iginagalang na imaheng Marian sa simbahan ng Boso-Boso ay tumanggap ng Pontifical Canonical Coronation noong May 2025 sa pamamagitan ng otoridad ni Pope Francis.
Okay, so natapos na namin yung 14 na simbahan. At sa kasamang pala din, medyo umuulan dito kaya hindi namin mapalipad din yung drone. Tapos yung kanina pala picture taking lang yun. Kaya medyo nagkaroon tayo ng konting shots nung loob nung simbahan. Yun, sa wakas at natapos din yung ating Jubilee Tour, no? Yung pagbisita natin sa 14 na simbahan na nasasakupan ng Diocese of Antipolo. Hindi ko pala naipakita sa inyo pero after nung nung tour, binigyan kami ng cross. Tapos yung cross na yon, hindi mo siya basta-basta makukuha kapag hindi ka nag-tour, no, tulad ng ginawa namin. Tapos kung wala ka ring passport, kasi may passport din kami, tinatatakan ng bawat simbahan na bisita namin yon. At isa pa, hindi mo siya pwedeng gawin yung tour na yon kung hindi Jubilee year, no? So mauulit lang itong activity na to pagkatapos ng 25 years, no? Maghihintay ka ulit ng 25 taon para ulit sa activity na ito. At sakto naman, yung ibang simbahan hanggang bukas na lang sila, yung iba hanggang next week. Hindi na raw sila talaga matatapos hanggang 31. Pero yung final mass dito sa Jubilee celebration na to, hanggang na lang daw, sa December 28 na siya gaganapin, no? Para sa mga nag-participate dito sa Jubilee Tour na ito. Okay, nandito na ulit tayo sa Marcos Highway at pauwi na tayo, no? Wala na rin tayo ibang gagawin. At the same time, maulan na. Baka lumakas pa yung ulan dito. Kaya dito na natin tatapusin yung video ng lakwatsa natin ngayong araw. Tsa, baka may gusto kang i-shoutout. Shoutout nga pala kay Mokat, kay Berna. Yung mga aso namin. Ayun lang. Hindi, sa mama tsaka sa papa ko din. Yes. Kaya hanggang dito na lang at wag na huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat! Oh, yan na!